fatty liver, tsaka high cholesterol. Very common po to. Marami sa atin meron nito, hindi lang natin alam. Okay, ano yung mga early signs? Basta overweight tayo, nako, marami may fatty liver. May mga lugar, 30% ng tao may fatty liver. Bakit dumadami to? Bakit tumataba? Ito nababalot ng taba yung atay. Very important ang liver natin. Ang daming trabaho niyan. Kaya pag nabalot ng atay sa nabalot ng taba ang atay sa mga kinakain nating matataba, maraming problema. Sa dugo, sa manas, sa pangihina, marami po nagiging problema. Ito, normal na atay, walang taba, ito yung may fatty liver. Ayan o, nababalot. So, may stage po yan. Pag healthy pa yung liver, syempre gusto natin healthy, normal yung function. Pag marami tayong mga risk factors, papakita ko mga causes, diabetes, cholesterol, maraming fast foods, yan, nagiging fatty liver na siya. Papunta na dito ang sakit. So, medyo may sira na yung function ng atay. Pero reversible pa. Pwede pa gumaling. Pag hindi tayo nag-agap, tuloy-tuloy ang pagkain ng mga unhealthy, damihan mo pa yung alak na bawal nga sa atay, aabot na sa NASH. Mas malala na to. At pag hindi pa rin umayos, aabot sa liver cirrhosis. Yun ang last stage. Pag liver cirrhosis, lumiit yung atay, tumitigas, parang puro fiber na yon, hindi na gumagana. Okay? Payat na yung pasyente. Ang hirap na magamot kung magagamot pa. Okay, wag natin paabutin. Dito pa lang sa fatty liver, tuturo ko sa inyo. Ano mga dahilan? May namamana pero basically obesity. Basta mas mataba than normal, usually nagkakaroon ng fatty liver. Biglang papapayat, hindi rin maganda. Kung magpapapayat tayo, dahan-dahan yung minsan kakain ng marami, tapos biglang gugutumin yung sarili, yung biglang weight loss, dapat dahan-dahan lang yung weight loss din. Kasi yung biglang pagpapapayat, pwede mag-cause ng gallbladder stones, pwede rin magka-fatty liver. Mataas cholesterol, triglycerides sa dugo. Pag mataas cholesterol, syempre, mataas ang fatty liver. May diabetes. Pag diabetic, more prone sa fatty liver. Okay? So, yan ang atay natin. Ito, 8 early signs. Hindi naman lahat may warning signs. Pero ito, medyo early to, na baka lang may fatty liver ka. May clue. Number 1, malaki ang tiyan. Pag may belly fat, nakita nila, mas malaking chance magkaroon ng fatty liver. Okay? Number 2, mataas ang cholesterol. Pag mataas ang cholesterol, triglyceride, yan, connected siya sa liver health. Okay? Kaya pag nababa yung cholesterol, parang ginagamot mo rin yung fatty liver mo. High blood. Nakita nila po yung mga taong may fatty liver, 3 times more likely na may high blood sila. So pag may high blood kayo, pa-check na rin yung ultrasound. Pa-ultrasound na rin yung atay, baka connected. Pareho kasi risk factors eh. Overweight, maalat, matataba kinakain, nagkaka-high blood, pati fatty liver. Okay? Mas pagod. Ito hindi naman lahat, pero pag nasisira yung atay, mas laging pagod, laging fatigue, yan o. Pwede rin masakit ang ulo. Yan. Ito hindi rin ganun kadalas, pero pag sumasakit na po dito sa right upper quadrant, andyan yung atay natin, maraming possibilities, pero usually connected sa liver or gallbladder. Pag masakit dito, pag very sharp pain, pwedeng gallbladder stone, bato sa abdo. Pag masakit lang, pwedeng namamaga yung atay, fatty liver, or baka may bukol. Ayaw rin natin may bukol. Masama po yun, may bukol sa atay. Malakas kumain. Okay? May isang pag-aaral, pag nag-binge ka sa very oily, mga fast foods, nagugulo agad yung function ng liver mo. Tumataas. 'Di ba? Kung napanood niyo yung Super Size Me, 'di ba dati may isang, I think writer siya, sinubukan niya araw-araw siya nag-fast foods, 'di ba? Tinry niya lahat fast foods, lahat matatamis. I think after 1-2 months yung SGPT, SGOT niya, liver enzyme niya, lahat tumaas, nasira yung atay. Ano? Laging gutom, laging naghahanap ng sugar, pwedeng isang sign na may sira din yung liver.
spider veins, okay? Ito, nakikita to hindi lang sa fatty liver, more pa nga to sa liver cirrhosis or sa liver cancer. Minsan nasa muka, nasa dibdib, nasa tiyan, nasa balat natin, may makikita kayo parang spider na ugat-ugat. Pag diniin mo siya, nawawala yan, mawawala. Pero pag binitawan mo, babalik ulit. So, pwede nagbabara yung mga ugat, okay? So, nag-accumulate yung mga fats, hindi po maganda yan. Nangangati, makati kamay, makati ang katawan. Minsan kasi, pag naging fatty liver, or baka may problema sa gallbladder, nabablock yung bile. Ito yung kulay green na pangtunaw ng taba. So, pag nablock yung bile, nag-iipon sa katawan, kumakati. Okay, nangangati. So, ito yung mga early signs ng fatty liver. Pero, syempre, pag umabot na sa liver cirrhosis, yung mas malala, iba na yon. Maninilaw na yon. Yung madilaw na yon. Tapos, lumalaki na yung tiyan. Ascites, barado na. Yun, mas serious na yon. Tapos, meron pang palmar erythema, namumula na yung kamay, more spider angioma, namamayat na, yung pag nasugatan, hindi na gano'n nagbubuo yung dugo. So, iba po yon. Pinakita ko sa inyo, early signs, early warning signs na baka nag-uumpisa na masira yung atay. Gusto natin prevention eh. Diba? Paano makakaiwas? Ito yung mga mabawasan natin. Puro fast foods tulad nga na sinabi ko sa inyo. Mahirap kumain ngayon. Very fatty, lahat prito. Anong test gagawin? Blood test and ultrasound para ma-diagnose. Blood test po, SGPT, SGOT. Ito lang dalawa. SGPT, more sa liver to. Ang normal, up to 40, up to 45. So, ito po, mataas siya, 76. Paglampas 100, baka fatty liver na yun. Nababalot na ng taba yung atay. Meron ding result na more than 1,000. 1,000 ito. O, sa hepatitis po yun eh. Magang-maga yung atay. So, ito, pinapacheck natin. Ultrasound. Normal ultrasound. Ito, pag ganito itsura, makinis na siya, fatty liver. Pag lumiit na parang may mga fiber, ano, may mga puti-puti, cirrhotic. Dito magagamot pa, dito mahirap na magamot pag liver cirrhosis na. Dati, ang liver cirrhosis, alcoholic eh, di ba? Yan ang cause eh, malakas uminom ng alak. Ngayon, ang fatty liver na ngayon ang number 1 ayon sa isang doktor. Ito na number 1 cause ngayon na umabot sa liver cirrhosis. Kasi ang daming pagkain eh, ang daming processed foods, ang daming may fatty liver. Ito na nagiging number 1 cause bakit nasisira yung atay. Sa dami ng kumakain ng mga unhealthy. So, bawas sa fast foods, balanced diet, tama lang yung carbohydrates, tigil alak, avoid. Exercise regularly. Tapos yung gamot, pag-ingatan din po natin. Bawal din yung basta-basta inom ng gamot or supplement. Baka makasira sa atay. Paalam lang po sa doktor natin. Mga healthy foods, good for the liver. Hindi naman talaga pampalinis, pero maganda sa atay. Ito. Kangkong, cabbage, green tea, garlic, yan. Avocado, oatmeal, pampababa ng cholesterol, di ba? Gusto natin. Good fats, avocado, nuts, wag lang masyado maalat. Ito po. Very healthy siya, mga antioxidants na gusto natin. O, tingnan na lang natin. Pero syempre, gusto natin yung mga local foods, di ba? Weight reduction, magpapapayat, number 1. Second, exercise. Number 3, tigil sa alak. Siyempre, locally, ito favorite ni Doc Lisa, lagi kami may gulay. Pwedeng kangkong, pechay, hindi na namin nilalagyan ng mga lempo. Ito, favorite nyo. Pwede po to. Yan. Malunggay, pakbet. Pag lang maraming bagoong, isda. Pwede rin to, munggo. At syempre, favorite ko, yung mga ampalaya. So, sana po nakatulong to. Papa-ultrasound ng tiyan, pa-check SGPT, SGOT, alagaan ng atay, kasi very important yan. Oras na may fatty liver nakita sa ultrasound, i-try nyo na magpalit sa mga kinakain nyo. Who knows?
baka bumalik pa, maging normal pa ulit yung ating atay. God bless po.